ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mas masarap ang isang putahe kapag ito ay malasa. Ganon din sa buhay, mas magiging madali ang pagdadala nito kung merong pagtutulungan mula sa bawat miyembro ng pamilya. Ikaw kabarangay, gaano ka karesponsableng anak? Dear Papa Dudut, dumanas na ba kayo ng matinding kahirapan sa buhay na ultimo ulam ninyo sa kanin ay asin na lamang? Ako kasi at ang pamilya ko ay oo. Maswerte na nga lang kami kung may asin. Pero kapag nakaluwag at nakapagdilihensya si tatay ng pangulam namin, bumibili siya ng noodles na pinaghahatian naming magkakapatid. Kadalasan 2 pakete lamang yon at kulang na kulang pa sa aming 8. Kaya ang ginagawa ko ay dinadamihan ko ng tubig na pansabaw. At kapag matabang ay inaasinan na lang namin, kaya nga malaki talaga ang pasasalamat ko sa asin. Dahil binigyan nito ng lasa ang matabang at walang kasusta-sustansya naming pamumuhay noong araw. Bago ako magpatuloy sa pagsasalaysay ng istorya ko ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gwen. 39 years old at tubong Teresa Rizal. Pero nasa Taytay na kami nakatira ng mister ko. Pinagkakabalahan namin ang munti naming negosyo na ihawa ng manok at baboy na may tag-isang branch na sa luma at bagong palengke ng Taytay. Tapos magkakaroon na rin kami sa Angono. Masasabi ko na hindi naging madali ang pagpapaunlad ng negosyo namin yon. Bukod sa dugo at pawis ay mahabang pasensya at taimtim na panalangin ang pinuhunan namin, Papa Dudut. Buti na lamang at suportado namin ang mister ko ang isa't isa, kaya nakakaya namin lahat ng mga pagsubok. Lalo na nga noong nagka-pandemic. Sa bagay, naisip ko na marami-rami na rin akong nalagpasang kahirapan, lalo na nung kabataan ko. Kaya dapat mas matatag na ako ngayong tumanda na ako. Kung babalikan ko ang antas ng buhay namin noon kumpara ngayon ay masasabi ko na malayo-malayo na rin ang narating namin, Papa Dudut. Hindi pa kami mayaman pero hindi na kami sumasala sa pagkain. At higit sa lahat ay hindi na rin kami nag-uulam ng asin. Mag-uumpisa ang kwento ko taong 2003 kung saan ay 18 anyos pa lamang ako at nasa high school, Papa Dudut. Nandito na po ako, Nay. Hala, ang dilim. Bakit wala po tayong kuryente? Di na kasi tayo nakakabayad dun sa pinagkakabitan natin, kaya pinutulan na nila tayo. Tiis na lang muna uli tayo sa kandila, anak. Gipit na gipit tayo. May sakit pa kapatid mong sumunod sa'yo. Ay, ang init na naman po nito mamaya. Pero magpapaypay na lang po ako. Salamat, nak. Pasensya ka na. Ay, nga pala, bakit ginabi ka yata? Nag-practice pa po kami ng sayaw para sa presentation namin sa school bukas eh. Nakakapagod nga po. Sakit na ng binti at balakang ko paulit-ulit na lang. Di kasi makuha nung iba kong kaklase yung step eh. Kaya mot. At hindi ka man lang nagpaalam sa amin ng tatay mo. Sana naabangan kanya at nasundo dyan sa may highway. Alam mo namang delikado iskinita papunta rito sa atin. Biglaan po kasi, Nay. Tsaka ayos lang naman po ko. Buti na lang din walang nagiinuman dyan sa labas kaya dire-diretso ako nakauwi rito. Ay, kamuntik na pala akong habulin ng aso ng kapitbahay nating bruha. Buti na lang di nakatalon dun sa gate nila. Lampa talaga. Eh kumain ka na ba? Hindi pa nga po. May kanin pa po ba?
Oo, pero baka malamig na. Sabawan mo na lang para lumambot. Ay, sige po, Nay. Sakto, gutom na ako. Hala, ano po to, Nay? Literal na sabaw lang? Oo, pero may lasa naman yan. Tinimplahan ko yan ng asin at paminta. Yan lang kasi kinaya natin pang ulam, nak. Pasensya ka na. Parang nakakawalang gana naman po tong kainin. Sana hinaluan nyo man lang kahit talbos ng kamote para may ngunguyain ako. Isasabaw mo naman sa kanin, yun na lang nguyain mo. Saka wala na akong mahihinga ng libreng talbos ng kamote ngayon. Lahat may bayad kulang nga pambili natin. Buti nga may bigas tayo, dyan lang lahat napunta. Ay, dami mo naman reklamo, nak. Sarap na sarap nga dyan mga kapatid mo. Wala naman po kasi silang choice. Magugutom sila pag di sila kumain. Pero sigurado ako na nag-i-imagine ng masarap na ulam yung mga yun para ganahan lang sila. Alam mo namang di nakakapagtinda tatay mo dahil may sakit, di ba? Ikaw ang matanda, ikaw ang dapat nakakaunawa sa sitwasyon natin. Hayaan mo, kapag nakapagtinda na uli tatay nyo at kumita na siya, ibibili ko kayo ng masarap na ulam. Talaga po? Ano po bibili niyong ulam, Nay? Ipag-aadobo ko kayo ng manok o di kaya baboy. Pwede rin nilaga o tinola. Gusto ko po sinigang. O sige, magsisinigang tayo pero sa ngayon, pagtiyagaan mo na lang muna yung kanin at sabaw. Lamang tiyan din naman yan. Ano pa nga ba? Sige po, kakainin ko na po, Nay. Ay, teka. Buti naalala ko. Kunin ko lang po sa bag ko. Ano yan? Tanan! Fish cracker po. Gabi na, magsisitsirya ka pa? Di ko naman po to papapakin. Uulamin ko po to. Feeling ko kasi di talaga ako mabubusog sa kanin at sabaw, Nay. Hay nako, dami mo talagang arte. Siyempre, ako naman po kakain Di naman kayo. Kaya nga mag-aral ka ng mabuti nang magkaroon ka ng magandang trabaho. Para kapag kumikita ka na, mabibili mo lahat ng pagkaing masasarap na gusto mo. Ganun po talaga gagawin ko pag kumikita na ako. Di na tayo mag-uulam ng sabaw lang dahil meron na rin po karne at mga gulay. Pero sa ngayon, i-imaginein ko na lang muna na sinigang tong ulam natin para mabusog ako. Sige, maiwan na kita. Matutulog na ako kasi inaantok na ako. Patayin mo na lang kandila pagkatapos mong kumain, nak. Opo, Nay. Good night po. Pangatlo ako sa magkakapatid at pangalawa sa matandang babae. Taho vendor ang tatay Simon namin at taong bahay naman si Nanay Wilma. Nakatira lamang kami sa maliit na barong-barong na may tagpi-tagping yero at dingding na plywood. Sunod-sunod kaming magkakapatid kaya naman hindi nalalayo ang agwat ng edad namin sa isa't isa. Ako na lang ang nag-aaral sa amin dahil huminto na ang ate at kuya ko para mamasukan ng trabaho. Nangatulong sa Maynila si ate samantalang si kuya ay nagtrabaho sa peryahan bilang utusan at tagalinis. Pero hindi sila regular na nagpapadala ng pera sa amin. May sariling pamilya na kasi si kuya tapos si ate ay nalaman na lamang namin na nakipagtanan sa boyfriend niya. Simula noon ay naatang na sa mga balikat ko ang responsibilidad bilang panganay. Kaya ganoon na lamang ang tampo ko kina nanay at tatay papadudot. Sa kabila ng lahat ay mahal ko naman ang aking pamilya. Dumarating lang talaga sa punto na nauumay na ako sa pamumuhay namin. Dagdag pa yung nakikita ko na para bang kontento na sina nanay at tatay sa estado ng buhay namin noong araw. Yun bang ayos lang kung makain? May makain at ipagdasal na lang sa Diyos na maghimala kung wala. Mabait si nanay at maalagang ina papadudot pero madali siyang malungkot at malugmok. Mahina rin ang loob niya kaya kahit na anong oportunidad ang dumating sa kanya, tulad ng magandang trabaho ay hindi niya sinusubukan o pinapasok man lang. Hindi raw niya kaya at natatakot siyang magkamali. Si tatay naman ay masipag sa paghahanap buhay pero may ugali siya na hindi ko gusto, papadudot.
Nay, tama na po yung pag-inom nyo. Nakakalimang bote na kayo ng biri. Lasing na po kayo. Sino may sabi sa'yong lasing na ako? Kaya ko pa maglakad ng diretsyo. Lukuhin nyo lelang nyo. Halos matumba na nga kayo nung naglalakad kayo kanina. Huwag na po kayong tumayo dyan. At bakit mo ako inuutusan? Sino ka ba sa akala mo? Sino ka nga ulit? Si Gwen po, anak nyo po. Anak? Kasi sa pagkakaalam ko, wala akong anak na swail at bastos. Kaya di kita anak. Lumayas ka sa pamamahay ko. Hindi ko naman po kayo binastos. Nag-aalala lang po ako sa inyo kaya pinagsasabihan ko kayo. Tama na po, wag na po kayong uminom, tay. Bitiwan mo nga ako. Aray ko naman po, tay. Masyado ka kasing pakalalamera. Masama po ba yun? Kanina pa kayo inom ng inom. Tapos pag nasobrahan kayo, magkakalat na naman kayo ng suka nyo. O bakit? Ano naman kung magkalat ako? Nandyan ka naman para linisin, di ba? Sabi mo, anak kita. Kaya responsibilidad mo na pagsilbihan ako na magulang mo. Gusto nyong pagsilbihan ko kayo, ang tigas-tigas nga ng ulo nyo. Anong sinabi mo? Bastos ka! Nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Tsaka, kayo po yung unang nang bastos dyan eh. Tinulak nyo pa ako. Akala nyo ba di masakit? Ang arte mo naman! Di ka naman nabalian ng buto. Saka yan natutunan mo sa eskwelahan. Ang sagot-sagutin ako. Aba, sana di ka na lang namin pinag-aral ng nanay mo. Sana nagtrabaho ka na lang para may silbi ka. Sumusobra na kasi kayo, tay. Ang sakit nyo pa magsalita. Alam mo, kaunti na lang madadago ka na kita. Ay ayoko sa'yo eh. Palasagot ka. Buti pa yung ate mo. Mabait sa akin. Pero nasan po si ate? Nakipagtanan sa boyfriend niya, 'di ba? Iniwan niya na tayo. Pinabayaan na tinakasan kasi siguro nagsasawa na siya sa pamilya natin. Ayaw na niyang tumulong sa atin kasi pagod na siyang maghirap kasama natin. Sumusobra ka na, Gwen! Nasasaktan po ba kayo kasi alam niyo totoo sinasabi ko? Pag di ka pa nagtigil, masasampal na talaga kita. Anong nangyayari rito? Bakit ka sumisigaw, Noli? Yan kasing anak mo. Balasubas sumagot sa akin. Nagpipigil lang ako ha, pero gusto ko na talagang sampalin. Ano ba kasing sinabi mo sa tatay mo, nak? Di yung totoo. Pabida kasi si tatay, laging kinukumpara sa akin si ate pero iniwan naman tayo kasi ayaw na tayo makasama. Tumigil ka na ha. Ako pa talaga yung pabida? Dago ka na kaya kita. Sige po, gawin niyo. Total, dyan naman kayo magaling. Halika rito. Ipapakita ko sa'yo kung saan ako magaling. Pwede ba tumigil na kayo? Yang anak mo ang patigilin mo. Huwag ako. Isa, Wilma. Dadago ka na rin kita. Bakit naman ako nadamay dyan? Umaawat lang naman ako. Damay ka na. Kasi kamukha mo yung bruwang yan. Ano naman pong koneksyon nun? Malaki. Kasi pareho akong nayayamot sa pagmumukha nyo ng nanay mo. Sarap yung pag-untugin mga peste kayo. Mabuti pa, makalayas na sa pamamahay na to. Saan ka pupunta? Basta, malayo sa inyong dalawa. Prangka at masakit magsalita ang tatay ko, lalo na pag nakainom. Kaya nga kahit na alam ko ang bagay na yon ay nasaktan pa rin ako sa mga sinabi niya. Pero hindi rin naman ako yung klase ng tao na mananahimik na lamang pag pinagsalitaan ako ng hindi maganda. Sumasagot ako at nangangatwiran at para sa akin ay walang kinalaman ang mga natutuhan ko sa eskwelahan kasi alam kong agrabyado na ako. At ayoko sa lahat ng iniinsulto kahit na sarili ko pang mga magulang papadudot. Kaya nga swail at bastos na anak ang tingin sa akin ni tatay. Sa bagay, hindi ko na yon maaalis sa kanya dahil hindi ako ang paborito niya. Ayoko na lang na makipagkompetensya sa ate ko lalo na at hindi rin namin siya mahagilap ng mga panahong yon. Bigla tuloy akong nainggit sa kanya kasi mabuti pa siya. Nakatakas na sa responsibilidad sa pamilya namin. Pero wala naman akong lakas ng loob na gawin ang ginawa niya dahil
Naaawa ko sa mga maliliit kong kapatid. Sila na lang ang rason kaya nananatili pa rin ako sa bahay namin ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang mga panahong yon ay naisip kong tama si tatay sa mga sinabi niya, na imbes mag-aral ay maghanap na lamang ako ng trabaho. Ganon din naman kasi yon, pag nakapagtapos ako ay magtatrabaho din ako. Kaya bakit hindi ko na lamang unahan? Wala nga akong diploma pero meron naman akong kita. Saka malaki ang maitutulong noon sa pamilya ko na porgang-porga na sa pag-uulam ng noodles, sardinas at sabaw na may asin at paminta. Gusto ko namang makatikim ng fried chicken ng mga kapatid ko at magagawa ko lamang yon kung kumikita na ako ng pera na pambili. Nung una ay sinubukan kong mag-working student pero hindi ko talaga kinaya. Sa uli sinuko ko na lamang ang pag-aaral ko at nag-full-time tendera ng tinapa at ng dilis sa palengke, Papa Dudut. Mababa lang ang sahod ko noon, nasa 250 pesos isang araw. Pero malaking halaga na yon para sa akin. Kaso'y hindi ko pa rin kayang bumili ng lechong manok. Kaya nagtiyaga na lamang kami sa pritong manok per piraso na nabibili sa kanto. Masarap naman kahit puro harina at tumitigas pag malamig na. At least, hindi na asin o noodles ang inuulam namin dahil may nangunguya ng laman ng totoong manok ang mga kapatid ko. Masaya na sila doon kaya masaya na rin ako. At proud din ako sa sarili ko dahil nakakapag-abot na ako ng pera kay nanay ng mga panahong yon, Papa Dudut. Nak, sarap ng ulam natin, adobong baboy. Dami ko tuloy nakain. Grabe, busog na busog ako. Pati mga kapatid mo, kulang na lang itumba yung kaldero ng kanin. Simot na simot. Kita ko nga po dun sa hugasan yung kaldero, wala nang laman. Masaya ako na nabusog kayo, Nay. Di ko na maalala kung kailan ako nakatikim ng adobong baboy. Kamuntik ko na nga rin makalimutan paano lutuin. Buti na lang masarap pa rin ang timpla ko. At nung natikman ko nga yung adobo, parang gusto kong maiyak sa sarap. Hayaan nyo, hindi nyo na mamimiss ng matagal yung adobo kasi pag sweldo ko, yan ang uulamin natin. Pangako po yan. Ay, ang bait-bait mo talagang anak. Pero ayos lang ba talaga sa'yo na magtrabaho ka na lang kaysa mag-aral? Opo, ayos lang sa akin kasi masaya ako na nakakatulong sa pamilya natin eh. Anong nakakatulong? Kakarampot nga lang kinikita mo dun sa trabaho mo. Noli naman, huwag mo naman pagsalitaan ng ganyan si Gwen. Ang yabang kasi magsalita niyang anak mo. Akala mo kung sino. Hindi naman kalakihan yung sinesweldo. Porke nakapagbigay lang ng pambigas at pangulam. Mabuti nga po ako may naibibigay pambigas at pangulam. Kayo? Oh, kita mo na. Ang yabang mo magsalita. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo, Tay. Kahit na maliit yung kinikita ko, napapakain kong pamilya natin. Pero kayo? Ano ako? Baka nakakalimutan mo. Ako bumuhay sa inyo ng mga kapatid mo. Binuhay nyo kami sa sabaw na inasinan at nilagyan ng paminta. Yun po ba yung pinagmamalaki nyo? Sumusobra ka na talagang babae ka. Ay, Noli, ano ba? Masyado kang madaldal. Bakit mo naman sinampal ang anak mo? Ang yabang-yabang niyang anak mo eh. Hindi naman kayabangan yon. Nagsasabi lang naman siya ng totoo. Ano? Kinakampihan mo yung anak mong yan? Oo, kasi tama naman siya. Masipag ka nga magtrabaho pero yung kita mo sa bisyo mo lang na pag-iinom na pupunta. Tapos kami ng mga anak mo nagtitiis na lang sa kung anong mabibili ng kakarampot mong bigay. Aba, gusto mo pati ikaw sampalin ko? Sige, subukan mo. Talaga? Ako pang hinahamon mo ha? Wag na wag nyo pong sasaktan si nanay. Nagkampihan pa talaga kayong dalawa. Sarap niyong pag-untogin. Pwede ba umalis na nga po kayo? Kanina ayos-ayos namin nag-uusap dito tapos dumating lang kayo para manggulo. Kung ikaw kaya palayasin ko sa pamamahay na to, baka nakakalimutan mo sinong batas dito.
Hindi ko po nakakalimutan, pero sana umayos naman kayo. Hindi na po tamang ginagawa niyo, Tay. Habang tumatagal, mas bumibigat pagdadala natin sa buhay ng dahil sa inyo at sa bisyo niyo. Hanggat hindi ikaw ang gumagastos sa bisyo ko, wala kang karapatan pagsalitaan ako ng ganyan. Anak lang kita. Tatay mo pa rin ako. Umalis ka na, Noli. Di ba lalabas ka? Ganyan ka naman eh. Pagkagaling mo sa trabaho, lagi kang pumupunta sa mga barkada mo. Aalis talaga ako. Hindi mo na ako kailangang pagsabihan. Pero sana, umalis na rin yung anak mo. Kasi naiirita ako sa pagmumukha niyan. At saan naman pupunta si Gwen? Baka nakakalimutan mo na dito siya nakatira. Eh di ikaw na lang yung umalis. Total, wala ka namang silbi. Anong sinabi mo? Ay, ang hirap sa'yo. Ang hilig mo maglaro ng tanga-tangahan. Kainis, makalis na nga. Iyon ang unang beses na sinampala ko ni tatay kaya magkahalong gulat at galit ang naramdaman ko ng araw na yon. Hindi ko na rin pinigilan ang sarili ko na maglabas ng sama ng loob dahil pakiramdam ko ay sasabog na ako. Para sa akin wala siyang karapatang saktan ako kahit na siya pa ang tatay ko. Pakiramdam ko ay nanliit ako sa mga sinabi niya at nawala ng saysay ang pagtatrabaho ko para sa pamilya namin. Kaya umiyak na lamang ako pagkatapos noon at tinext ko ang boyfriend ko para magsumbong sa kanya, Papa Dudut. Makalipas ang isang linggo ay nag-decide akong umalis na lamang sa bahay namin para makipag-live-in sa boyfriend ko. Masama pa rin kasi ang loob ko kay tatay at nakadagdag sa bigat nang nararamdaman ko yung hindi namin pagpapansinan sa bahay. Minsan nagpapasaring pa siya kung gaano ako kasamang anak kasi maramot daw ako. Sinasaway naman siya ni nanay pero nauuwi lang yon sa away kaya naaaburido na ako. Sukan-sukan ako sa bahay namin kaya ginusto ko na lamang bumukod. Hindi naman nila ako napigilang umalis lalo na ni nanay at ng mga nakababata kong kapatid. Pero nangako ako na bibisita sa kanila at magbibigay pa rin ng perang pangkain at pambayad sa bills. Lumipas ang 5 buwan, habang nasa bahay ako para dumalaw kina nanay, ay meron siyang sinumbong sa akin. Nay, sigurado po ba kayong ayos lang kayo? Oo, nak. Ayos lang ako. Mukha kasi kayong may sakit kaya nag-aalala ako eh. Ay, wala akong sakit. Pagod lang ako at puyat kaya matamlay ako tingnan. Bakit po kayo pagod at puyat? Siyempre, inaasikaso ko mga kapatid mo. Tapos ako lang naman naglilinis at nagluluto rito sa bahay. Ganun po ba? Sa bagay, pasensya na po kayo kung umalis ako rito sa atin ha. Bakit ka naman humihingi ng pasensya? Siyempre, naisip ko baka masama loob niyo sa akin kasi iniwan ko kayo. Hindi yun ang nasa isip ko, nak. Saka nasa tamang edad ka na para magdesisyon sa sarili mo. Bukod doon, di naman kita masisisi kung gusto mo nang lumagay sa tahimik kasama yung boyfriend mo. Wala kasing kapayapaan tong pamamahay natin. Lalo ngayon na... Na ano po? Wala, nak. Iba na lang pag-usapan natin. Kamusta ka naman? Kayo ng boyfriend mo? Ayos lang po kami, Nay. Pero, curious po ako sa sinasabi niyo kanina. Ha? Wala naman akong sinasabi ah. Meron po. Ayaw niyo nga lang pag-usapan. Ayoko na kasing idamay ka. Problema na namin yun ng tatay mo. Ayoko nang isipin mo. Mas lalo ko po yung iisipin kung hindi niyo sasabihin. O sige. Pero ipangako mong makikinig ka muna sa akin. At kapag sinabi ko na, sana wag mong kamumuhian ng tatay mo. Alam ko may samaan kayo ng loob, pero hindi sana gumatong-tong malalaman mo. Depende po, Nay. Hindi ko po may papangako. Gwen naman. Sabihin niyo na po kasi kinakabahan na po ako eh. Sige, sasabihin ko na. Ay,
May babae ang tatay mo. Ano po? Totoo po ba yun? Oo, totoo yun. Umamin din naman siya. Paano niyo po nasabi na wag kong kamuhian si tatay? Grabe naman po yung ginawa niya. Oo nga. Pero pinatawad ko na siya. Pinatawad niyo? Oo, kasi asawa ko siya, nak. Tatay niyo pa rin siya. Pero kahit na, ano naman kung tatay namin siya, bakit niyo hahayaang tarantaduhin niya kayo? Nay naman eh. Siyempre, mahal ko pa rin naman si Noli. Kayo ba mahal niya? Kasi kung oo, bakit siya nang bababae? Napakawalang respeto, Nay. Ewan ko ba naman sa tatay mong yun? Kung kailan tumanda, saka nagkaganyan. Akala ko ba nagbago na si tatay pero lalo lang siyang lumala. Huwag ka nang magalit sa tatay mo. Matanda na naman siya eh. Naturingang matanda pero walang pinagkatandaan. Kung kayo kaya niyong di magalit, pues ibahin niyo ako, Nay. Baka kaya ganun kasi pangit na ako sa paningin niya. Ano po? Hindi ganun yun, Nay. Naisip ko lang kaya nagawa niyang tumingin sa iba. Sira ulo lang talaga si tatay. Hindi na siya nahiya sa inyo at sa mga kapatid ko. Nagawa niya pa talagang mambabae. Nakakainis siya. Tsaka, huwag niyo nga po siyang ipagtanggol, Nay. Tingnan niyo itsura niyo. Stress na kayo. Nagkukunwari pa kayong di apektado kahit na nahihirapan at nasasaktan na kayo sa ginagawa ni tatay. Ano bang gagawin ko? Alangan namang layasan namin siya ng mga kapatid mo. Sige, saan kami pupunta? Ikaw lang at si Noli ang kumikita sa pamilya natin. Hindi ko kayang buhayin mga kapatid mo, nak. Pasensya ka na kung may mahina kang nanay. Di ko lang po matanggap na ginaganong kayo ni tatay. Hindi na siya nahiya. Nakakainis siya. Galit ako sa kanya, Nay. Habang pinakikinggan ko si nanay ay lalong kumukulo ang dugo ko. Hindi ko na rin tinago ang pagkadismaya ko kay tatay. Lalo akong nagngit-ngit sa galit dahil sa mga nalaman ko. Hindi na ba siya nahiya? Kasi kung oo, ang kapal naman ang pagmumukha niya. Pero naaawa rin ako sa nanay ko dahil wala siyang magawa, Papa Dudut. Natatakot siya na iwanan ni tatay kaya tiniis na lamang niya ang katarantaduhan nito. Kaya dinamayan ko na lamang si nanay hanggang tumahan siya. Nang gabi ring yon ay dumating ang tatay ko at nagulat siya nang makita ako sa bahay namin. Pero imbes na mainit na yakap at halik, sinumbatan ko siya sa mga sumbong na nalaman ko mula kay nanay. Tapos nauwi yon sa mainit-init na away na may sigawan kasabay noon ang pagpapalayas niya sa akin sa pamamahay niya, Papa Dudut. Iyak ako ng iyak nang ikwento ko sa boyfriend ko ang mga nangyari sa pagdalaw ko kina nanay. Wala rin naman siyang nagawa kaya niyakap na lamang niya ako ng mahigpit hanggang sa tumahan ako. Kahit na magkasama na kami sa isang bubong ay nagkasundo kami na hindi muna mag-aanak dahil mahirap ang buhay. Factory worker ang boyfriend ko at pinasok niya ako sa pinagtatrabahuhan niya. Nangako kami sa isa't isa na mag-iipon ng pera kasi gusto naming magnegosyo. Maswerte ako sa kanya dahil kahit pareho kaming laki sa hirap ay mataas naman ang ambisyon namin. At yon ay ang umasenso sa buhay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bukod sa regular naming trabaho ng boyfriend ko ay sinubukan din naming magtinda ng ulam at pang-almusal na binibenta namin sa aming pinagtatrabahuhan. Tapos, imbes na magpahinga tuwing linggo, ay tumatanggap kami ng mga short order na mga palutong merienda tulad ng spaghetti at pansit. Ginawa namin yon para madagdagan ang income at ang ipon namin. At kahit na nga nakakaluwag na kami, mas naging matipid kami ng boyfriend ko. Hindi po kami tumigil sa pagtitinda para mahanap namin ang negosyong gusto naming i-pursue. Makalipas ang 8 taon, nag-resign na ako sa pabrika at sinimula na ang business naming ihawan ng manok, Papa Dudut.
Nagbigay pa rin ako kina nanay ng pera pero laging nakakarating sa kaalaman ko na ginagastos lang yun ni tatay sa bisyo niyang alak at sa pagsasabong. Kaya naman nanatili pa rin hikahos ang pamumuhay ng pamilya namin. Bagay na lalong nagpahirap sa kalooban ko ng mga panahong yon. Nasabi ko na lamang sa sarili ko na ang bigat nilang dalhin dahil nauubos ako sa kanila. Ang hirap nilang tulungan kasi sinasamantala nila ang kabaitan ko. Pero hindi na lamang ako masyadong nag-isip ng masama dahil pamilya ko pa rin naman sila. Si tatay lang naman talaga yung mahirap pakisamahan sa amin dahil nagbago na siya. Wala akong ideya kung gaano kaseryoso ang problema ni tatay sa pagbibisyo niya hanggang sa makarating sa akin ang balitang sinanlan niya ang bunso namin sa kumpare niya para makautang ng perang pansabong. Agad ko namang tinubos ang kapatid ko at kinumpronta ang tatay ko, Papa Dudut. Ipapabarangay kita, tay! Wag, nak! Patawarin mo ako! Paano ko po kayo mapapatawad? Patong-patong ng mga kasalanan nyo sa amin. Una na yung pambababae nyo. Tapos ngayon, dinagdagan nyo pa ng panibagong kasalanan. Anong klaseng ama kayo, tay? Gawain po ba ng matinong magulang niyang isan na ang sariling anak ng dahil sa pera? Alam ko namang mali, pero di ko lang talaga napigilan. Anong hindi nyo napigilan? Ewan ko, basta kating-kati kamay ko na makapagsabong. At kapag hindi ko ginawa yun, parang masisiraan ako ng ulo. Matagal na po kayong siraulo simula nung hayaan yung kainin kayo ng mga bisyo nyo. Ang sama-sama nyo, tay! Pinagpalit nyo kaming pamilya nyo sa pesteng bisyo na yan! Nak, huwag mo naman pagsalitaan tatay mo ng ganyan. Nagsisisi na naman siya sa ginawa niya eh. Huli na para magsisi kasi nagawa niya, nanay. Tsaka naririnig nyo bang sarili nyo? Pinagtatanggol niyo si tatay matapos niyang isan lang kapatid ko. Nasisiraan na ba kayo ng bait? Hindi, pero tatay mo pa rin siya. Desperado lang siya kaya niya nagawa yun, pero alam kong hindi na niya uulitin. Sabihin mo kay Gwen na hindi mo na uulitin, Noli. Tama, nanay mo, nak. Hindi ko na uulitin. Kaya sana patawarin mo na ako. Magbabagong buhay na ako. Hindi na ako magsusugal o mambababae. Sana noon niyo pa yung ginawa. Ginagawa ko naman na eh. Wilma, sabihin mo nga sa anak mo na nagbabagong buhay na ako. Bigyan mo na ng isa pang pagkakataon ng tatay mo. Maawa ka sa kanya, nak. Ewan ko sa inyo, nay. Hindi ko maintindihan kung bakit imbis na yung kapatid kong kampihan nyo, katatay pa rin talaga kayo kampi. Baka nakakalimutan nyo. Harap-harapan kayong niloko ng taong yan. Huwag niyong sabihin sa akin na ayos lang sa inyo na iniiputan niya kayo sa ulo. Siyempre hindi, pero matagal na yun. Matagal na nung huling beses na may kinaloko ang babae ang tatay mo. Hindi ko lang sinasabi sa'yo pero nakikita ko nagbabago na siya. Sabi ko naman sa'yo, nak. Nagbabagong buhay na ako eh. Ewan ko, tay. Hindi ko na alam kung sino paniniwalaan sa inyo ni nanay kasi lumalabas para kayo nagkakampihan eh. Pinagtatakpan ni nanay ang mga kasalanan nyo kasi mahal niya kayo. Alam ko. Kaya nga malaki pa sa salamat ko sa nanay mo. Dahil hindi niya ako iniwan. Kaya sana, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Marami akong kasalanan sa pamilya natin. Lalong-lalo na sa'yo, Gwen. Gusto kong bumawi kahit bago man lang mamatay. Huwag mong sabihin yan, Noli. Hindi ka pa mamamatay. Hindi lang po kayo sa akin dapat humingi ng patawad, tay. Doon din sa kapatid ko kasi panigurado na trauma yun sa ginawa nyo. Kaya nga desidido akong ipabarangay kayo. Pero sige, bibigyan ko pa kayo ng isa pang pagkakataon. Kaso pag naulit po to, hindi ko na kayo mapapatawad. Salamat, nak. Salamat talaga. Pangako, hindi ko na uulitin. Galit na galit ako kay tatay ng mga panahong yon. Marami akong tanong sa kanya dahil hindi ko lubos maisip na magagawa niya yon sa sarili niyang anak.
wala siyang konsensya at gusto ko siyang turuan ng leksyon sa pamamagitan ng pagpapakulong sa kanya. Pero nagmakaawa si nanay na huwag ko nang gawin yon. At nang mahimasmasan naman si tatay sa katarantaduhan niya ay umiyak siya. Dahilan para lalo kong maramdaman na maawa sa kanya, Papa Dudut. Parang nagbalik yung dati naming tatay na nawala, matagal na panahon na ang nakakalipas at napalitan ng ganid at makasariling tatay nang malulong siya sa bisyo. Iba talagang nagagawa ng adeksyon. Mabuti na lang dahil natauhan na siya ng mga oras na yon. Pero takot na takot pa rin sa kanya ang mga kapatid ko. Hindi ko naman sila masisisi dahil nakakatroma ang mga pangyayaring yon. Pero pinatunayan ni tatay na gusto na niyang magbago matapos niyang lumuhod sa amin at magmakaawa na patawarin na namin siya. Simula noon ay tinigil na ni tatay ang kanyang mga bisyo at nag-focus na lamang siya sa pagtatrabaho. Bumalik po siya sa pagtitinda ng taho pero naaawa na ako sa kanya kasi matanda na siya para magbuhat ng mabigat at maglakad ng malayo. Kaya nga inalok ko sila ni nanay kung gusto nilang magtindahan para naman kahit nasa bahay lang ay kumikita na sila. Hindi naman sila tumanggi kaya pinondohan ko ang bagong negosyo nila. Unti-unti ay kumita ang tindahan nila nanay kaya naipaayos nila ang bahay namin. Masasabi ko po na nakaahon na kami mula sa kahirapan nang dahil sa aming pagsisikap at pagtutulungan. Nay, ito pang tuition sa school ng mga kapatid ko. Tapos ito naman, allowance nila pag nagsimula na klase nila. Magbibigay na lang po ulit ako sa susunod na buwan. Naku, nak. Sigurado ka ba rito? Ayos na tong pang tuition nila. Pero tong allowance, kaya na naming bigay ng tatay mo. Kumikita naman yung tindahan eh. Tama, nanay mo. Itabi mo lang yan. Baka kailanganin mo. Ayos lang po. Nakalaan po talaga to para sa mga kapatid ko. Kaya tanggapin nyo na po. Sige, nanay. Nahihiya na kami sa'yo eh. Hindi na namin alam paano ka babayaran yan. Hindi naman po ako naniningil eh. Tsaka, bakit kayo mahihiya eh? Anak nyo ko, magulang ko kayo. Hindi na kayo ibang tao sa akin. Ang laki na kasi ng naitulong mo sa pamilya natin. Ang dami mong sakripisyo. Pasensya na kung kinailangan mong gawin yun para maiahon tayo sa kahirapan, ha? Nahihiya kami sa'yo. Kasi ikaw na yung tumayong haligi ng tahanan natin. Dahil naging siraulo ako nung araw. Ewan ko ba naman sa sarili ko? Buti na lang, mabait pa rin ang Panginoon. Kasi hindi niya inayaan na masira ko lalo ang pamilya natin. At malaki rin pagpapasalamat ko sa nanay mo. Dahil hindi niya ako iniwan. Siyempre, mahal kita eh. Pero malapit na talaga kita nun sukuan, kundi ka lang nagbago. Buti na lang, di mo ako sinukuan. At ikaw rin, nak. Ang laki ng pagkukulang ko sa'yo bilang tatay mo. Tapos, ang dami ko rin kasalanan. Akala ko nga, itinakwil mo na ako. Kamuntik na rin po kung hindi talaga kayo nagbago. Buminggo na kayo doon sa huling kasalanan ginawa nyo, kaya nga namumuro na kayo sa akin, tay. Gwen naman! Pero masaya ako kasi nagbago na si tatay. Ganun pala yun, no? Kusang mawawala yung galit at tampo sa puso kapag natuto tayo magpatawad. Kaya nga po pinapatawad ko na kayo, tay. Huwag nyo na lang po talaga uulitin yung ginawa nyo. Oo naman, hindi ko na yun uulitin. Ako na mismo magpapabarangay sa sarili ko pag ginawa ko pa yun. Saka siraulo na lang ako kung sisirain ko pa yung pamilya natin. Ngayon pa na bumubuti na pamumuhay natin. Hindi pa po tayo mayaman, pero hindi na tayo hikahos katulad nung araw. Nakakakain na rin tayo ng mga gusto nating kainin. Hindi na rin sabaw na may asin at paminta yung ulam natin. Asensado na tayo kasi masipag at madiskarte ka, Gwen. Tapos nahawahan mo na lang kami ng tatay mo.
Hindi ba, Noli? Totoo yun. Hindi lang pala sapat yung sipag. Dapat may diskarte rin. Pagtsatsaga at pag-asa na matutupad yung mga pangarap natin, gaano man yun kaimposible. Kahit mga magulang mo kami, meron din kaming natutuhan sa'yo, nak. Salamat, Nak. Mahal na mahal ka namin ng tatay mo. At proud kami sa mga narating mo sa buhay. Mahal na mahal ko rin po kayo. Mahal na mahal ko pong pamilya natin. Masayang masaya ako kasi hindi lang ako ang umasenso sa buhay dahil kasama ko rin dito ang pamilya ko. At kahit na marami pa rin kaming pagsubok na pinagdadaanan, nalalagpasan namin yon dahil sama-sama kami at nagtutulungan. Napakalaki talagang factor na hindi ka lang mag-isang nangangarap sa pamilya. Mas nagiging magaan kasi bawat pasan na responsibilidad kung nandyan ang pamilya mo para umalalay sa iyo, Papa Dudut. Sa kasalukuyan, nandito na kami sa Taytay ng asawa ko at kinasal kami last 2022 pero wala pa rin kaming anak magpahanggang sa ngayon. Kaya nga nag-decide na lamang kami na mag-ampon ng batang palalakihin namin at ituturing na sariling anak. Kung pagkakaluban pa kami ng Diyos ng anak ay malugod namin yung tatanggapin at ipagpapasalamat. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y meron kaming na-inspire at napasaya sa istoryang ibinahagi ko sa inyong lahat sa programang Barangay Love Stories. Maraming salamat po, Papa Dudut, and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Gwen. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.